Kung ang the best camera is the camera that you have, ano naman kaya ang worst camera? At meron nga kayang worst camera brand? What is up guys, Hate here at samahan nyo akong magtanong-tanong sa mga photographers kung ano ang worst camera brand. So maglalakad-lakad lang tayo at titingnan natin kung sino yung photographer na makikita natin dito ngayon. Tatanungin natin siya kung ano nga ba yung worst camera brand para sa kanya. KCI. Oy, hello. Sir, may tanong lang ako. Tanong agad dyan, matindi ah. What's the worst camera brand? For me, walang worst camera brand. Ang the best naman na camera brand na kung ano yung hawak mo, yun. The worst camera brand is the one that you have. Kasi yun yung sinasabi nila eh. Yung best camera is the one that you have din. Parehas lang yun. Ang pagkakaiba lang nila, kaya it's the one that you have. Kasi magsasawa ka, kaya worst siya. Magbibili ka ngayon ng bago. I think yung kamerang pinahiram sa akin na hindi ko nagamit kasi wala namang battery. So that's the worst camera. Kaya pag umiram kayo ng camera, always make sure na may battery. What's the worst camera brand? Hoy! Grabe tanong yun! The worst camera brand. The one that doesn't exist. Kasi ako nagpi-film eh. Bakit? Hindi ko pa nagagamit kasi. Ayoko ng film, digital ako eh. What is the worst camera brand? Well, the camera that I can't use, so maybe because it's so expensive. What's the worst camera brand? Kasi sobrang reddish. Madam, what's the worst camera brand? Uy, grabe. Wait lang isip ko na ako. The worst camera brand is yung wala sa'yo. Yung camera brand na hindi na existing ngayon. Actually, wala namang worst camera brand. Depende lang sa gamit mo. Depende dun sa purpose nung paggagamitan mo. Worst camera brand? Actually, lahat ng camera brand kasi na testing ko maganda eh. Kasi bawat brands may kanya-kanyang strength, meron din kanya-kanyang weakness. So, para sa akin, wala namang worst. Pero may best pagdating sa kung ano paggagamitan mo. What's the worst camera brand? Sa akin, wala. Wala talaga. Meron worst photographer, pero worst camera, wala. And actually, hindi naman kasi ako bias sa mga camera brand. Basta kung ano yung magamit ko, yun. So, para sa akin, walang worst camera brand. Lahat yan, viable, depende sa paggamit mo. Nasa artist yun, wala sa camera brand. Depende talaga yan eh. Pag hindi talaga marunong pumitik, kahit anong camera pa yan, wala na. Kahit pumili ka pa ng pinakamahal na brand. Para sa akin, naniniwala ako na kung may the best camera, meron ding worst camera. Pero syempre, hindi natin pwedeng sabihin na worst ang isang camera nang walang mabigat na dahilan. At ang pagiging the best ng isang camera or ang pagiging worst nito ay nakadepende pa din sa personal preference ng isang tao na tatanungin mo. Sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. Siguro magbibigay na lang ako ng mga senaryo kung papaano nagiging best or worst ang isang camera brand. Nauubos na yung boses ko. Kung yung camera na ginagamit mo ay kaya namang makapag-produce ng picture o ng output na requirement sa'yo at yan yung camera na available sa'yo sa ngayon, kaysa malungkot ka sa kakahangad ng ibang camera, siguro pwede na din nating sabihin na yan yung hawak mo, yan yung best camera para sa'yo at the moment. Considering na alam mo naman yung basic ng photography, kaya somehow you can achieve the optimal output capability ng camera na hawak mo. Regardless kahit anong camera brand pa yan. Ngayon kung isa kang professional photographer ng isang specific na genre, for example sa sports photography, tapos isa sa mga requirements mo para sa camera ay yung mabilis at accurate na autofocus, syempre hindi preferable sa iyo yung mga medium format na camera na somehow mas mabagal ang focusing speed. Kasi nga para yun sa ibang genre ng photography like sa advertising. Yung kakulangan ng specs ng isang camera para sa ginagawa mong uri ng photography, medyo mababaw na dahilan lang yun para matawag mo silang worst camera siguro. Kaya magbigay pa tayo ng ilang senaryo. Halimbawa, isa kang professional photographer na nagko-cover ng event, big event or whatever event. Tapos for some reason, biglang nasira or pumalya yung main camera
nang wala pang 1 year na ginagamit mo. Biglaan lang with no reason. Syempre buti na lang meron kang backup o backup na camera. So nalusutan mo naman yung ganong senaryo kahit papano. Syempre after nung event ipapagawa mo yung camera either sa service center kasi pasok pa naman siya sa warranty if ever o kung saan mo man preferred ipagawa. Ngayon sabihin na nating nagawa na yung camera tapos nagko-cover ka ulit as a main photographer ng event. Tapos sa kalagitnaan ng coverage mo yung sinabi na yung "You may now kiss the bride." Tapos bigla na namang pumalya yung camera mo. Pumalya na naman siya doon sa same issue. Nako, ewan ko na lang kung hindi mo isumpa yung camera na yon. Tapos mababalitaan mo pa na madami pala kayo na ganon ang issue. Nako na lang talaga. Pero kahit pa ganon siguro, hindi pa din tama na tawagin siya na worst camera or worst camera brand. Kasi kung design flaws lang siya, baka specific lang siya doon sa model na yun ng camera. So sa tingin ko, hindi pa din tama na matawag siya na worst camera. Pwedeng worst camera at the moment siguro, pero hindi worst camera of all time. Isa din ako sa naniniwala na ang the best camera is the camera that you have, or at least the camera that you can afford, as long as kaya niyang makakuha ng picture syempre. When it comes to the worst camera, same lang rin yan. Ang worst camera ay yung camera na meron ka o yung camera na at least nagamit mo. Mas credible kasi talaga ang pag-share ng experience kung ikaw mismo yung naka-experience at hindi chismis lang. Baka yung worst camera brand para sa'yo ay yung previous camera system na nagamit mo before kasi ang dami mong bad experience doon. Pwedeng ganon. Hindi natin gustong pag-away-awayin yung mga camera. Ang gusto natin syempre sa video na to ay yung matuto tayo sa experience ng bawat isa. At syempre, kung may pagkakamali yung isang camera manufacturer, sana may tama nila at mabigyan tayo ng better customer experience. Naniniwala ako na wala sigurong manufacturers na gagawa o gustong mapunta sa kanila yung worst camera. Pero kagaya ng isang photo composition na mas gumaganda kung may human element, pagdating sa worst camera brand, isa din ang human element siguro sa dahilan kung bakit mo matatawag na worst ang isang camera brand. Kaya guys, meron ba kayong worst camera o worst camera brand experience? Share nyo na lang siguro sa comment section sa baba para maging aware at mag-benefit din yung community natin. Tanggapin man natin o hindi, meron talagang worst camera. At katulad na kung paano mo nasasabi na best ang isang camera brand, baliktarin mo lang yung mga dahilan na yun at makukuha mo ang sagot para sa worst camera. So I guess that's it for me guys. Thank you for watching and please don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay!